Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Iha, pasensya na sa abala. Maaari ba makahingi ng pagkain? Nagugutom na kasi ako eh. Pagkain po. Sama na lang po kayo sa amin kasi nandun po sa bahay namin si nanay. Ah, sige. Na kayo dito. Wala, tinatawag na tayo ni nanay. Halika na po, sama na po kayo sa amin. Saan ba kayo galing, Nay? Doon lang sa gilid-gilid, naglalakad-lakad lang. Oh, mga anak, nandito na pala kayo. Kanina ko pa kayo tinatawag ah. Eh, Nay, kasi may nakita po kami pagkain ng hindi sa tulog. Magandang araw. Magandang araw din. Pasensya na kung mauulit yung mga anak ko ah. Upo muna kayo. Ihahanda ko lang yung pagkain. Ay, sige, maraming salamat. Maraming salamat sa inahanda niyong pagkain. Alam niyo ba yung kwento ng Bathala? Ay, opo. Alam niyo po ba na itulot na ikwento ng po ng teacher namin sa school? Ah, ganun pala. May iano pala sa inyong kwento ng Bathala at kwento ko sa inyo. Sa pagitan ng langit at lupa, kung saan nagtatagpo ang mga bituin at ang buwan. Doon naninirahan ang mga bathala. Sila ang mga tagapag-ingat ng mga alamat, ang mga tagapagtanggol ng mundo, ang mga lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita. Ang mga bathala ay may nilalang na may kapangyarihang lumikha at sumira, magbigay at magalis. Ang kanilang mga tinig ay parang awit ng hangin. Ang kanilang mga hakbang ay parang paggalaw ng mga alon. Sila ay nakaupo sa mga trono na yari sa ginto at kristal. Napapaligiran ng mga nangdiningning na bituin at mga kakaibang nilalang. Ang kanilang presensya ay kapwa makapangyarihan at mapagmahal, na nagbibigay ng inspirasyon at takot sa mga puso ng mga tao. Kadaklan. Sa mga tinggian, si Kadaklan ang pinakamakapangyarihang bathala. Siya ang espiritu ng kulot. Asawa niya si Agamen at mayroon silang dalawang anak na lalaki, sina Adam at Baluhen. Mayroon siyang alagang kidlat na nasa anyong aso, kung saan sa tuwing may ritual na sinasagawa ang mga tao, ay pinapakagat niya kay Kimat ang mga puno, bahay o taniman. Siya rin ang bumuo sa buwan at araw na walang tigil sa paghahabulan. Malyari. Sa lugar naman ng mga taga-Zambales, ay si Malyari ang mataas na bathala ng mga tao rito. Nakatira siya sa bundok Pinatubo. Tinatawag siyang Mayari o Malayari. Sagisag siya ng lakas at tapang para sa mga Zambal. Siya ang hari ng gabi at ang kapatid naman na si Apolaki sa umaga. Na mag-away silang dalawa ay natamaan ni Apolaki ang mata ni Malyari. Sinasabing naging mas madilim ang gabi dahil sa pagkasira ng kanyang mata. Libtakan. Para naman sa mga taga-Mangyan, si Libtakan bathala ng bukang liwayway at paglubog ng araw. Sa kanya nananawagan ang mga katutibon upang matapos na ang matinding ulan. Kaptan. Sa lugar naman ng mga Tagayligay noon matatagpuan si Kaptan, ang pinakapangunahing bathala na lumikha ng San Sinukon. Ang anak niyang lalaki ay pinakasal niya kay Litagat. Nagkaroon siya ng apong lalaki na nagtatangkang maghari sa San Sinukon. Kaya naman pinakawalan niya ang mga kidlat at kulo, at nagkapira-piraso ang mga katawan nito na naging pulos sa iba't ibang dako ng karagatan. Ngunit nang nawala ang kanyang galit ay binuhay ng muli ang apat. Sila dilaw ay naging araw, sila bulan ay naging buwan,
Si Likalibutan ay tinubuan ng mga halaman at naging sanlibutan. At ang kalahating katawan ni Lisuga ay naging sinlalak, at ang kalahati ay si Babay, ang unang lalaki at babae sa daigdig. Manama at Ogasing. Sila Manama at Ogasing tinatawag din sila bilang Upamolak Manobo. Si Manama ang dakilang manilikha at pinakamataan sa kalipunan ng mga batahalan ng mga Manobo. Noon ay dalawa lamang ang Diyos. Si Manama na siyang naghahari sa langit at ang kanya namang kapatid na si Ogasing na may hawak sa lupa. Minsan ay pinadala ni Manama ang mga alagad na nagpapanggap bilang bubuyog upang kumuha ng lupa at binhim mula sa nasasakupan ni Ogasing. Ito ang ugat ng alitan nilang dalawa. Ginantihan ni Ogasing ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagnakaw sa balak ni Manama na bigyan ng walang hanggan ang buhay ng tao. Kaya ito ang naging dahilan ng kamatayan ng tao. Angalo. Sa mga Ilocano naman ay mayroong bathala na lumikha ng tao. At siya ay si Angalo. May ilang kwento na anak siya ng isa pang bathala at may ilan din na nagsasabing anak siya ng mangingisdang hinahanap ang kanyang nawawalang ilaw. Sa isang mito, si Angalo ay isang higanteng may anyong tao. Sa laki niya ay abot langit ang kanyang ulo. Daan-daang milya ang saklaw bawat hakbang. Naririnig ang bawat sulok ng mundo ang kanyang boses at halakhak. Sa ibang salaysay, asawa ni Angalo si Aran at mayroon silang 3 anak. Nang nagtalo ang mag-asawa, nabuo ang Kapuluang Visayas. Nagbitak-bitak ang mga lupain at lumubog ang ilang bahagi sa lakas ng kanilang dagundong. Sinasabi ring nananahan sila sa malaking yungib ng Hilagang Luzon tulad ng Abra, Ilocos at Cagayan. Balangaw. Si Balangaw naman ang bathala ng Baghari na sinaunang sagisag ng pag-asa. Balangaw rin ang sinaunang tawag sa Baghari ng mga Tagalog at Ilonggo. Iyan lamang ang iilan sa mga bathala. Marami pang iba't ibang kwento tungkol sa kanila. Dito na nagtatapos yung kwento. Sige, mauuna lang. Maraming salamat sa pagpapatuloy sa akin, ha? Sige, ingat po kayo. Maraming salamat. Wait. 1, 2, 3, go. Go. Eh, Nay, kasi may nakita po kami ano babae. Alam, ano? Saan kami titingin? Kaya magtingin kayo sa isa't isa na parang alatin daw nyo kayo natin. Sige. 1, 2, 3. Wait lang. Wait lang. Uy! Go. Ores. Dito. Up, up, urong, yan. 3, 2, 1, go. Go. Wag stiff ha. 1, 2, 3, go. Awal ka ba tatuan? Oh, galit. Parang galit. 1, 2, 3, go. Tingin-tingin kayo.